guys. Ah, dito pa rin kami ngayon sa forest land ni tatay. Ginawa na ng mga kapatid ko. Tulong-tulong sila. Tapos, kumuha din ako ng dalawang katulong na mga kapatid ko para magtabas sa mga damo. Ayan. Dati, itong forest land na to, dati itong may palayan. 1973 nabili ito ng aking mother. Siyempre, asawa niya si tatay. Of course, pintugan nilang dalawa to. Tapos, may mga anak silang siyam. Kami yun. Kaya ito, magmuling pagbabalik namin dito. Dahil since na namatay ang tatay namin, 1985. Pinatay kasi siya. Yan, may bago kaming tanim, na tanim na coconut tree. Tinanim namin. Yung pang isa. Nandun pa yung isa. Since 1985, June 15, yumaon ang aming father. Then, syempre, maliliit pa kami noon. Tuluyan na rin namin nilisan yung forest land ng tatay ko. Kasi syempre nga naman, maliliit pa kami, hindi pa namin kayang mag-farm dito. At saka, hindi ko kaya rin yung inaakay pa kasi ako noon ng tatay nung huling alaala ko sa kanya. Pag umakyat kami dito, siya yung pinakatungkod ko na pupunta kami dito. Kaya, yun, syempre, nasa baryo kami ng Barangay Paragum. Hindi na namin inakyat ito dito para dito kami tumira katulad ng father ko. Kasi yung father ko talaga, maliliit pa kami, may malaking bahay dito. Dito siya nakatira. Tapos, dinadalaw-dalaw lang namin siya, pupunta-punta kami sa kanya. Tapos, kailangan, pag pupunta ka dito sa forest na to, sa forest land ng tatay ko, kailangan may dala kang dry fish. Kung tawagin is tuyo. Then, maraming asin, betchin, bigas. Yun ang mga pangunahing pangangailangan dito. Asin at bigas. Dahil na marami naman pwedeng maging alternative na ulam like vegetables or marami din pwedeng makain dito. Root crops. Yun. Minamarapat ng tatay ko na dito mamalagi sa bukid. So yun nga, ito, yung panahong yun, siguro hindi kayo makakapaniwala. Hindi ka panipaniwalang isa itong rice land. Even naka-declare siya na forest land. At the same times, agri-land ito. At ginawa ngang palayan ng tatay ko. Tapos, sa mga gilid-gilid ng mga palayan, may mga tanim ang tatay ko na karlang.
Yun, karlang or taro. In English, taro. Tapos kaya sabi ng nakatanda kong kapatid, pag lumuluwas daw si tatay dito, nagdadala raw na maraming asin. Kasi daw, ang asin, ginagamit din niyang panglagay sa paggawa ng kurot. Yung kurot, para siyang potato. Para siyang potato. Then, also like pari. Root crops. It's kind of root crops. Then, yun nga. Inisita namin siya para hawanan at ibalik ang dating agricultural land ng tatay ko. Gagawin uli namin tong taniman ng palay. Or gagawin namin tong rice field. As of now, yan ang kini-question namin ngayon. Yan yung ginawa siyang yung supply ng tubig, yung supply ng rice land na tubig napunta dyan. Ginawa nila kasing water supply para sa barangay Paglaom. Ayan, may mga tubo yan. Ginawa siyang water supply going to baryo. So, yan yung dati, yung tubig na lumalabas dyan sa tangke na yan na nagsusupply dito sa mga taniman ng palay. Yan yun siya, Yan yung taniman ng palay. Yan. Oo, yan siya. Yan. Hanggang dun yan. Nahawan pa nga nila Yan. Dahil nga sa sobrang tagal ng panahon na hindi namin siya binabalikan dito kasi at saka syempre nga naman wala na yung tatay namin. Tsaka syempre masakit din sa amin na dito na matay sa lugar na to ang tatay namin. Pinatay kasi siya. Syempre kami magkakapatid, mas minarapat naming lisanin ang lugar na to. Pero not totally i-abandon namin yung place. Kailangan lang namin magpahinga kasi nga, siyempre kung sa sugat, kailangan namin munang hilumin yung sugat na dama namin noon. Kasi nga naman, ang alam ko, yung father kong yun, mabait yun. Tsaka ayun ang alam ng iba. Yun talaga ang alam ng iba. Tsaka ayun talaga ang tunay na pagkatao niya. Mabait siya. Kaya lang, siyempre may mga tao, pag kunyari nagpautang ka, of course, maniningil ka. That time, yung tatay ko, siningil daw yun, yung taong yun na hindi pera ang sinisingil sa kanya, kundi yung pinautang niya sa kanya kontra paglagadi. So, ibig sabihin ng lagadi, magpuputol sila ng puno ng kahoy. So, katuwang yun yung pangalan, yung pumatay sa tatay ko. June 15, 1985, around 4 p.m. Tapos yun, hindi na kami umakyat dun. Pero nung huling simula nung namatay yung tatay namin, syempre may naiwan na mga tanim. Like taro, karlang,
tawagin sa Bisaya, gabi kung tawagin sa Tagalog. Yun ang binabalik-balikan namin magkakapatid. Si Kuya Martin, sa Tidayay, Ate Wilma, ako. Si Annalyn, hindi pa siguro yun kasi maliit pa siya nun eh. Pinupuntahan namin yun hanggang sa naubos yun, hanggang yung huling naitanim niya, inani pa namin yun. Pero nung naubos na yung mga tanim ng tatay namin, hindi na kami bumalik dito. Kasi nga naman, hala, giant tiger plant! Oh no! Ang hirap naman siya dalhin sa ano. Ang laki niya. Lagay natin sa sako. Oo nga. Look at this plant. Bigat yan. Tiger plant. Pwede, yan no. Look at this plant. Kung sa Maynila yan. Mahal-mahal yan. Ang gagawin na lang natin dyan, kukuha tayo ng unod. Yung laman. Opya man ni popcorn. Iyan naman, hindi naman namin pinapatay yung mga kahoy. Yan yung mga pinutol namin kasi nga syempre rice land. Kailangan namin tanggalin yung mga muging, yung ginagawang hindi siya kahoy, hindi siya tree. Ay tree pa rin siya. Hindi siya yung good lumber. Hindi siya good lumber. Kaya kailangan siyang putulin kasi nga syempre gagawing rice land. Eh bawal naman sa rice land yung maraming ugat-ugat. Ugat-ugat yung ang tiger plant. Patay si tiger. Yan siya. Hindi yan mga good lumber. Kasi once na yung mga good lumber, bawal nga talagang gitna ka lang. Yun siya, inahawanan pa nila yan. Sa susunod na pupunta namin dito, kukuha tayo ng tao pa. Mga 2 tao para tulong-tulong gumawa ng kubo. Para isang araw lang magawa ang kubo. Lapit hiking na rin, sabay gawa ng kubo. Yun siya. So, ito na, sisimulan ko na siya pag meron akong extra money. Lahat ng mga lupa ni tatay, i-paid ko na lahat ng mga tax. Pati yung kay Numeriano, isilipin ko na lang kay Lolo Nomer kung magkano yun dun, no? Pinapapasok ko nga si Kuya Boboy dun eh. Kaya yun dun ng magdadara ng grass cutter, tapos ang tao, kuan. Harayon ang adiakon. Okay guys, yan yun yung mga nagawa ni Ranharasan ng mga kapatid ko. Tsaka 2 taong kinuha namin ng tupad. Hindi lang naman yung tupad ginagamit sa sa kalsada eh. Ito may malaki palang puno doon niya Sa taas, maraming puno malalaki. Bawal putulin yan, di ba ya? Kasi yan ang nagsusupply ng tubig. Okay guys, dito muna tayo. May malaki-laking bato rin dyan. Kaya grabe na mabibilib ka talaga sa nag-farmer ng yung forest farmer. Kasi paano ka sobrang bilib mo dun? Kasi nga, paano nila nakukultivate yung maraming bato, maraming kahoy. Pag isa ka sa mga farmer sa bukid, sobrang sipag mo na. Kasi unang-una, masukal. Pangalawa,
sobrang tirik ng dadaanan mo kung uuwi ka na papunta sa baryo. Tapos sobrang doon mo sila masasabi na talagang mga hulwarang, mga heroes sila na mga farmer kasi sobrang hirap ng ginagawa nila pero pinagyayaman nila ng lubos yung kanilang taniman. Kaya ito nga ngayon, sinisimulan na rin namin magkakapatid kasi nga nagsiuwi na nga kami. Kasi nga, kumbaga, humilom na yung sugat na nangyari sa tatay namin. Medyo matagal-tagal na rin naman panahon na nawala si tatay. 1985 pa naman yun. Kahit paano, kahit may ulat kung tawagin sa Waray, may piklat kung tawagin sa Tagalog, kahit paano, humilom na. Kaya ito, binabalikan na namin dito. Kaya kung ano man ang mayroon dito sa lupain ng tatay ko, yun na ang kailangan naming i-proceed kung i-proceed ko na kung ano ang mga pamamaraan. Kasi nga gusto nga namin buhayin yung palayan. So, paano naman siya magkakaroon ng supply dito kung ang patubig para sa palayan nandoon sa irrigation. Irrigation bang tawag dyan? Or hindi, yung ginagawang water supply papunta sa barangay. Pero mapag-uusapan naman yun. Mapag-uusapan yun. Pero siyempre, in the right way. Yun, hanggang dito. Palayan din to dito. Kasi may mga box-box pa rin eh. Okay guys, putulin muna natin. Ayan si Bunso. Ibig sabihin ng Bunso, youngest, may youngest brother. Pinaka-youngest na sibling ni tatay at saka ni nanay. Ayun. May mga pa dito. Akala ko ito kanina. Palawan. Kuya, napaparami yan. Mahal kaya yan, halaman na yan. Yung may mga halaman sa mall. Okay guys, dito muna tayo. Thank you for watching. Maririnig mo pa nga yung haganas ng ilog. Ang ganda rin dun sa ilog eh. Kaya nga, napakayaman ng lupa na to. Sobrang yaman. Kaya nga, dahil nga sobrang yaman ng lupang to, dapat pa siyang pagyamanin. Yayamanin pa. Okay guys, bye. Thank you for watching. Please subscribe my channel, Lydia Garcia.